King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 445. Wind Lightning Daos. Walang magawang pinunasan ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata. Hindi siya sanay na hindi ginagamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Sa tabi niya, kumislap ang mga mata ni Elder Jiang nang mapansin niya ang detalyeng ito. Sa pagkakataong iyon, nakita niya ang kaliwang mata ni Zhao Fang na kumislap ng asol, ngunit dahil sa bilis ng pagdaan nito, tila isang ilusyon lamang ito. Higit pa rito, hindi ito ang unang pagkakataon na kinurot ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata. Brother Zhao, ang Bloodsickle Slaughterer ay isang napakasamang tao. Kung hahayaan mo siyang umalis, ang ating kinabukasan ay puno ng problema. Mataimtim na sinabi ni Elder Jiang. Nang makita ang kulay dugo na apoy na lumalayo ng palayo, si Elder Jiang ay nag-alala ngunit ang asol na buhok na kabataan ay walang pakialam at mukhang pagod. Malinaw na alam ni Zhao Fang ang pangangatwiran sa likod ng pagpatay sa mga ugat at hindi magiging mabait kapag dumating ang sandali. Ang Bloodsickle Slaughter na ito ay isang maliit na isda lamang. Kung magagamit ko siya para akitin ang mga pangunahing miyembro ng Iron Dragon Alliance. Napaisip si Zhao Fang. Hindi naging problema para sa kanya na patayin ang Bloodsickle Slaughterer at kung talagang gusto niya, ang Bloodsickle Slaughterer ay hindi magkakaroon ng kakayahang tumakas. Gayunpaman, nang matanto ni Zhao Fang na ang kakayahan ng Bloodsickle Slaughterer ay katulad ng sa Moon Demon Palace, nagbago ang kanyang isip. Shua! Isang after-image ang naiwan habang si Zhao Fang ay naging mga arko ng kidlat. Nakanganga ang mga bibig ni Elder Jiang at ng mga kasama niya nang mawala ang kabataang nasa harapan nila. Tingnan mo. Itinaas ni Third Highness at kasama ang kanilang mga ulo at nakita ang isang bahid ng Asher na kidlat na kumikislap sa mga ulap at hinabol ang kulay dugong apoy. Ang figure ni Zhao Fang ay bahagyang makikita sa kidlat at ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa kulay dugong apoy. Naiintindihan ng Zhao Fang na ito ang kapangyarihan ng lightning at dalubhasa sa bilis. Mukhang hindi makakatakas ang Bloodsickle Slaughter. Nagpakawala ng hininga si Elder Jiang at may namumula siyang ekspresyon sa kanyang mukha. Kasabay nito, nang ang Bloodsickle Slaughterer ay maubusan ng 1 hanggang 2 milya gamit ang kanyang lihim na pamamaraan, bigla niyang narinig ang alulong ng hangin at ugong ng kidlat. Gago, naiintindihan niya ang mga batas ng kidlat. Hindi. Ito ang Wind Lightning daw. Ang mukha ng Bloodsickle Slaughterer ay sobrang pangit. Habang lumilipad si Zhao Fang nagdulot siya ng kidlat na umungol at malakas na hangin ang tumulak sa kanya. Parehong kidlat na nakabatay sa mga kasanayan at wind elemental na kasanayan na dalubhasa sa bilis at kapag ang dalawa ay pinagsama, ito ang talagang pinakamabilis. Ang Wind Lightning Emperor ay minsang gumamit ng wind at lightning sa pagiging perpekto. Siya ay pinangalan ng pinakamabilis na emperador at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay walang kapantay. Sa loob ng kanyang isip, ang Wind Lightning Tablet ay punit-punit at madilim pa. Nagbigay ito ng sinaunang aura at sa ibabaw ng tableta, inilabas ang layunin ng hangin at kidlat. Ang kamalayan ni Zhao Fang ay nakaramdam ng isang mundo ng hangin at kidlat. Ang mundo ay parang Wind Lightning Tablet. Bagaman ito ay punit-punit at pagod, bumagsak ang mga arko ng kidlat mula sa langit at nabuo ang mga buhawi. Sa kasalukuyang kahusayan ni Zhao Fang, isang sulok lang ng sinaunang mundo ng tablet ang nararamdaman niya. Ang Wind Lightning Laws na naintindihan niya mula sa sinaunang tableta ay hindi kahit 1%. Ang pagsasama ng hangin at kidlat ay lumilikha ng pinakamabilis na bilis. Ngayon ko palang naiintindihan, pero nalampasan ko na ang bilis ko noong nasa Purple Saint Ruins ako. Habang lumilipad si Zhao Fang, inilagay niya ang bahagi ng kanyang focus sa Wind Lightning Tablet. Hindi niya ginamit ang maximum speed niya kung hindi ay naabutan niya ang Bloodsickle Slaughterer noon pa man. Parehong ang kidlat at hangin ay mga elemento ng kalikasan na pamilyar kay Zhao Fang. Ang Lightning Floating Fairy, Wind Lightning Palm, Mystic Flower Treasured Bible, Lightning Inheritance at iba pa lahat ay konektado sa kahit isa sa dalawa. Dahil sa mga pundasyong ito kaya pinili ni Zhao Fang ang mana ng Wind Lightning Emperor at halos hindi niya ito maintindihan. Sa himpapawid, 2 figure, isa sa harap at isa sa likod, ay umiikot sa mga bundok at paminsan-minsan ay pumupunta sa kagubatan. Gayunpaman,
Gaano man kalakas ang pagpupumiglas ng kulay dugong apoy, hindi nito maalis ang kulay asol na kidlat sa likuran niya. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan at kung bakit gusto mong maging kalaban ng Iron Dragon Alliance? Kahit mamatay ako, ipaalam mo sa akin ang pangalan mo. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ng Bloodsickle Slaughterer. Ang agwat sa pagitan ng True Human Rank at True Mystic Rank ay hindi madaling masira. Ang Bloodsickle Slaughterer ay malakas sa mga nasa antas ng kanyang cultivation ngunit maaari lamang labanan ang mga nasa True Mystic Rank sa loob ng maikling panahon o gamitin ang pagkakataong ito para makatakas. Sa sandaling nadrag ang laban, tiyak na hindi siya kalaban ng True Mystic Rank. Ang kanyang kaaway sa pagkakataong ito ay nauunawaan ang mga batas ng hangin at kidlat at kapwa ang kanyang bilis at tibay ay mas mahusay kaysa sa kanya. Hihihi, huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay. Isang mapaglarong ngiti ang tumunog sa tabi ng tainga ng Bloodsickle Slaughterer na may ugong ng kidlat. Nawalan ng kulay ang mukha ng Bloodsickle Slaughterer at nakahinga siya ng maluwag matapos malaman na gumamit si Zhao Feng ng mahiwagang paraan para malapitan siya. Partial Moon Bloodsickle. Paano magiging handa ang Bloodsickle Slaughter na matalo ng ganoon kadali? Sinunog niya ang kanyang True Spirit Chi at nilaslas ang isang hindi kumpletong buwan na nagpang-inag sa kaluluwa at tinakpan ang langit ng kulay ng dugo. Ang paglipat na ito ay tiyak na ang huling card ng pagpatay ng Bloodsickle Slaughterer. Kalahating taon na ang nakalipas, ginamit niya ang hakbang na ito para saktan ang isang True Mystic Rank at matagumpay na makatakas. Partial Moon Bloodsickle. Hindi maganda. Ang hakbang na ito ay maaaring magbanta sa karamihan ng True Mystic Ranks. 10-10 milya ang layo, nakuha ni Elder Jiang ang isang maliit na aura ng paggalaw ngunit isang biglaang pagbabago ang nangyari sa susunod na sandali. Ang malakas na buwan na kulay dugo ay nabasag sa hangin. Ikaw. Ang mukha ng Bloodsickle Slaughter ay maputlang puti at ang kanyang katawan ay liko. Isang makapangyarihang pares ng mga kamay ang mahigpit na damaykit sa kanyang balikat kasabay ng pagkislap ng Asher na kidlat. Talagang. Ang pinagmulan ng kasanayang ito ay katulad ng ginagamit ng mga henyo ng Moon Demon Palace, ngunit ito ay mas magaspang. Bulong ni Zhao Feng. Sa Purple Saint Ruins, marami na rin ang pinatay ni Zhao Feng mula sa Moon Demon Palace. Matapos makumpirma ang kanyang sagot. Tup. Nagpadala si Zhao Feng ng isang flash ng liwanag sa dantian ng Bloodsickle Slaughterer. Ikaw. Huwag. Ang Bloodsickle Slaughterer ay napaungol sa takot at nagpupumiglas. Makalipas ang kalahating hininga. Ang kanyang dantian ay nasira at ang kanyang mukha ay puno ng panghihinayang at puot. Ang isang mamamatay tao na kinatatakutan ng lahat ay kasing mahina na ng manok. Ang biglaang pagbabagong ito ay mas nakakatakot kaysa kamatayan. Masyadong mabait ang pagpatay sa iyo. Ang pagpilay sa iyong paglilinang at pagpaparanas sa iyo kung ano ang pakiramdam ng pagiging mahina ay higit na masakit. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay at inihagis sa lupa ang Bloodsickle Slaughterer. Matapos ang lahat ng ito, si Zhao Feng ay naging isang Asher Streak na nakipagkita kay Elder Jiang at kasama. Salamat, Brother Zhao. Nagpasalamat lahat si Elder Jiang at ang kanyang mga kasama habang nakatakas sila sa kanilang pagkamatay ngunit nag-usisa lamang sila kung bakit hindi pinatay ni Zhao Feng ang Bloodsickle Slaughterer. Pagkatapos ng lahat, ibabalik ng Bloodsickle Slaughterer ang balita tungkol kay Zhao Feng sa Iron Dragon Alliance. Maaaring isipin na sa loob ng ilang sandali, si Zhao Feng ay hahanapin ng Iron Dragon Alliance at magdudulot ng maraming kaguluhan. Higit pa rito, tila sinadya ito ni Zhao Feng. Hindi ba niya alam ang lakas ng Iron Dragon Alliance? O sadyang ginawa niya pa rin ito? Sa pag-iisip hanggang dito, gumalaw ang puso ni Elder Jiang. Ang kaaway ng kaaway ay isang kaibigan. Kung makikipagtulungan si Zhao Feng sa kanila, ito ay magiging mahusay. Pinunasan ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at tumingin sa direksyon ng 13 bansa. Ang 13 bansa ay nasa pagitan ng dalawang malalakas na bansa at hindi masyadong malayo sa dalawang malakas na bansa. Nang makita si Zhao Feng na gustong umalis, natarante si Elder Jiang. Munting kaibigan, iniligtas mo ang buhay namin. Paanong hindi ka namin pakikitunguhan ng maayos?
Kakabalik lang ni Brother Zhao sa cloud area at malamang ay hindi pa masyadong alam ang kasalukuyang sitwasyon. Matutulungan ka namin at naniniwala ako na ang Old Su mula sa Dragon Killing Alliance ay magiging interes sa'yo. Hindi napigilan ni Third Highness na magmakaawa. Dragon Killing Alliance. Tumigil ang mga yapak ni Zhao Fang. Ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance ay pangunahing nagmumula sa mga puwersang nawasak ng Iron Dragon Alliance at pangunahing pinamumunuan ng 7 clans of the Sky-Rich Strong Country. Si Old Su ang pinuno ng Dragon Killing Alliance at lumalaban sa Iron Dragon Alliance. Paliwanag ni Third Highness. Ang cloud area ay nasa ilalim ng kontrol ng Iron Dragon Alliances at ang dalawang salitang Dragon Killing lang ang halatang nakatutok sa Iron Dragon Alliance. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang at tatanggihan ang alok. Bagamat medyo interesado siya sa Dragon Killing Alliance, hindi ito kasing akit ng pagbalik sa 13 na bansa. Gayunpaman, nang siya ay magsasalita, ang isang surge ng sakit ay dumating mula sa kanyang kaliwang mata. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang nagyayelong lawa ay nagsimulang umundag at umabot sa 9.9 na yarda. Ang God's Spiritual Eye ay malapit nang sumailalim sa pagbabago. Dahil ba ito sa pag-unawa sa Wind Lightning Stone Tablet? Napabuntong hininga si Zhao Fang sa kanyang puso. Sa kasalukuyang yugtong ito, ang kanyang cultivation ay nasa kalahating hakbang na True Lord rank at ang kanyang mental energy level ay mas malakas kaysa sa normal na late stage na True Lord ranks. Hanggat pumasok siya sa pag-iisa, hindi magiging mahirap para sa kanya na makapasok sa True Lord rank. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, ang God's Spiritual Eye ay dumaranas ng pagbabago. Maingat itong pinag-aralan ni Zhao Fang. Mayroon siyang 2 card para bumalik sa 13 bansa. Ang isa ay ang Jade Dragon Protection at ang Ice Imperial Spear, ang Earth Grade weapon na sumanib sa kanyang katawan. Ang pinakamahalagang gawain ngayon ay hayaan ang God's Spiritual Eye na matagumpay na sumailalim sa pagbabagong ito. Ang epekto nito ay mas malaki kaysa sa pag-abot sa True Lord rank. Hindi nagtagal ay gumawa ng desisyon si Zhao Fang. Gamit ang God's Spiritual Eye, kaya niyang talunin ang karamihan sa True Lord ranks kahit na hindi niya naabot ang rank mismo. Kung ikukumpara doon, ang pag-abot sa True Lord rank ay walang masyadong malaking pagkakaiba. Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang mental energy level ng True Lord rank at kaya niyang labanan ang iba pang True Lord ranks kahit na hindi gumagamit ng God's Spiritual Eye. Brother Zhao, ano sa tingin mo? Inaasahan ni Elder Jiang ang tugon ni Zhao Fang. Biglang may naalala si Third Highness. Ang aking 9th sister ay ang numero 1 henyo ng Sky-Rich Strong Country at isang dilag na kagagaling lang mula sa Sacred True Dragon Gathering. Naniniwala ako na ang isang henyo tulad ni Brother Zhao ay nakarinig ng Sacred True Dragon Gathering noon at maaaring may ilang mga salita na pareho sa aking kapatid na babae. King of Gods, Kabanata 446. Princess Jean. Sa pagsasalita hanggang dito, hindi napigilan ni Third Highness na maging lihim na mahiyain. Maganda si Princess Jean at nakapasok siya sa Sacred True Dragon Gathering. Naniniwala siyang walang makakalaban sa pain na ito. Ang ikinadismaya niya ay tila mas napagod si Zhao Fang at tumangala lamang kapag binanggit ang Sacred True Dragon Gathering ngunit hindi siya nagpakita ng labis na interes. Kung malalaman ni Third Highness na ang kabataang ito na nasa harapan niya ay hindi lamang pumunta sa Sacred True Dragon Gathering at naging isang napakahusay na mga kamangha-manghang henyo na nirerango bilang 1 o 2, na alam kung ano ang iisipin niya. Hindi pa narinig ni Zhao Fang ang tungkol kay Princess Jean noon at naalala lamang niya si Princess Li Niu mula sa Purple Rising Great Country. Siyempre, may ilang libong kalahok sa Sacred True Dragon Gathering at ang mga impresyon ni Zhao Fang ay lahat ay nasa top 1 o 200 o mga nakalaban niya dati. Mas tiyak na sinabi, tanging ang mga nirerango sa nangungunang daan ang nagpapataas ng kanyang interes. Para sa kasalukuyang Zhao Fang, ang Sacred True Dragon Gathering ay isang kaluwalhatian ng nakaraan at wala nang maraming hamon na natitira. Halatang hindi na siya gaanong interesado rito. Sa sandaling ito, ang God's Spiritual Eye ay sumasailalim sa pagbabago at ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naramdamang hindi angkop at naging mas pagod. Gusto niyang matulog. Pagod na ako sa paglalakbay, salamat sa lahat ng iyong tulong. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Fang at nakangiting sinabi. Nang marinig ito,
si Elder Jiang, Third Highness, at kasamahan ay nagpakita ng labis na kagalakan. Nakaramdam ng kakaiba si Elder Jiang. Bakit biglang nagbago ang isip ni Zhao Feng at sumama sa kanila? Naramdaman niya na ang sagot na ito ay nakasalalay sa katotohanan na si Zhao Feng ay patuloy na hinihimas ang kanyang kaliwang mata. Tama ang hula ni Elder Jiang. Nag-evolve na ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng at hindi siya agad nakabalik sa 13 bansa. Pangalawa, interesado siya sa Dragon Killing Alliance na ito. Walang duda. Ang pagbabalik ni Zhao Feng sa Cloud Area ay nangangahulugan ng away sa Iron Dragon Alliance. Brother Zhao, kung gusto mo. Itinaas ni Third Highness ang kanyang kamay at tinawag ni Elder Jiang ang isang lumilipad na agila mula sa langit. Hindi tumanggi si Zhao Feng at umupo sa likod ng agila. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Kailangan nating makipagkita kay Old Su at Princess Jin sa lalong madaling panahon. Kinokontrol ni Elder Jiang ang lumilipad na agila at hindi nagtagal ay lumipad sa mga ulap. Hindi tinanong ni Zhao Feng ang lugar. Sa daan, tinanong niya ang partikular na detalye ng Cloud Area at lalo na ang tungkol sa Iron Dragon Alliance at 13 bansa. Sinagot ni Elder Jiang, Third Highness, at kasama ang lahat. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, mas bumibigat ang antok kay Zhao Feng. Meow meow. Ini-swipe ni Zhao Feng ang sinaunang metal na singsing gamit ang kanyang kamay at isang maliit na kulay abong pusa na bahagyang mas malaki kaysa sa palad na dam-apo sa kanyang balikat. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Elder Jiang. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng interspatial ring na maaaring mag-imbak ng mga espiritual na alagang hayop. Ang pasang ito sa kanyang harapan ay nagbigay sa kanya ng isang matalinong pakiramdam at pagkatapos na ipatawag ang maliit na pas ang magnanakaw, ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at natulog. Sa bagzo ng hangin, ang asul na buhok ni Zhao Feng ay kumaway na may lambot at misteryoso. Nagulat ang mga tao mula sa Sky Rich Imperials. Hindi nila akalain na ang kabataang ito na nakatalo sa Bloodsickle Slaughter ay papasok sa pagtulog ng ganoon casual. Gayunpaman, ang tulog ni Zhao Feng ay iba sa God's Spiritual Eye Evolution noong nakaraan. Sa paglalakbay, madyay gising si Zhao Feng kada ilang oras o kalahating araw ngunit matutulog kaagad pagkatapos. Nagulat muna ang grupo mula sa Sky Rich Imperials pero nasanay na rin. Ang problema sa pagtulog ni Zhao Feng ay tinanggap nila, kahit na pakiramdam nila ay medyo kakaiba ito. Makalipas ang kalahating buwan. Sa isang palasyo sa ilalim ng lupa na may madilim na pulang bato. Sa pag-uulat sa Palace Lord, ang misyon ng Bloodsickle Slaughterer ay natapos sa kabiguan. Isang lalaking nakasuot ng dugo ang lumitaw sa palasyo sa ilalim ng lupa ng may paggalang. Sa harap niya ay may trono ngunit walang tao. Sa ibaba ng trono ay isang paliguan ng dugo na bumubula at umuusok. Weng! Lumitaw ang isang flash ng kulay ng dugo at isang aura na may nakakatakot na aura ang nakita. Ang figure ay napuno ng maitim na pilak na linya at parang kulay dugo na bangkay na ikinatakot ng iba. Ang Bloodsickle Slaughterer ay isa lamang true human rank na miyembro ng Iron Dragon Alliance at kabilang sa kontrol ng 18 Core Elder. Bakit mo ito sinusumbong sa akin? Umupo sa trono ang kulay dugong bangkay. Kung narito si Zhao Feng, makikilala niya itong Silver Stripe Corpse bilang Blood Corpse Protector. Sa pag-uulat sa Palace Lord, ang 18th Core Elder ay lumipat na at hinahabol ang Sky Ridge Imperial at ang mga kasama. Ilang beses gustong makita ng Bloodsickle Slaughterer ang Palace Lord ngunit tinanggihan ito at sinabing mas malakas ang lakas ng salarin kaysa sa normal na Core Elder. Hindi mapakali na sabi ng lalaking nakasuot ng dugo. Ayon sa mga alituntunin, ang misyon ng Bloodsickle Slaughterer ay dapat iulat sa ika-18 Core Elder. Ang pag-uulat nito sa Palace Lord ay napakataas. Paano namatay ang Bloodsickle Slaughter? Ang pilak na guhit na Palace Lord ay mahinang nagtanong at halatang may mahinang impresyon sa Bloodsickle Slaughterer. Ang Bloodsickle Slaughterer ay baldado sa isang galaw. Ang salarin ay isang asol na buhok na kabataan at sadyang iniwan ang Bloodsickle Slaughterer na buhay. Sabi ng lalaking nakasuot ng dugo. Sino ba ang may lakas ng loob na maging ganito kayabang? Nagbago ang ekspresyon ng Blood Corpse Palace Lord at maging ang lalaking nakasuot ng dugo na nagkwento ay nagulat.
Mula nang likhain ang Iron Dragon Alliance, ito ang unang pagkakataon na nakilala nila ang ganitong sitwasyon. Isang kaaway na sadyang nag-iiwan ng buhay para magulat pabalik. Ang gayong mayabang na tao ay nagpagulat pa sa Scarlet Moon Palace Lord na ito. Pinamunuan ng Iron Dragon Alliance ang Cloud Area at ang kanilang puwersa ay lumalawak. Ang mga karaniwang tinutugis ng Iron Dragon Alliance ay ginawa ang kanilang makakaya upang tumakbo at magtago at kahit hindi nila magawa ay ginawa nila ang kanilang makakaya upang patayin sila. Sino ang maglalakas loob na iwan ang isang buhay? Ito ay pumukaw sa Iron Dragon Alliance. Ano ang kasaysayan ng kabataang may asol na buhok na ito? Ang mukha ng Blood Corps Palace Lord ay puno ng malupit na layunin ng pagpatay. Ang kanyang kasaysayan ay hindi alam ngunit ayon sa aming mga hula, siya ay malamang na ang numero 1 henyo ng 13 bansa na nakatakas, Zhao Feng ngunit ang dalawa ay hindi masyadong magkatulad. Hindi siguradong sabi ng lalaking nakasuot ng dugo at saka naglabas ng drawing. Ang pagguhit na ito ay ginawa ng buod ng Bloodsickle Slaughterer bago siya mamatay. Ipadala ang utos ng Rank 1 Killing Order sa Cloud Area. Ang malamig na boses ng Blood Corps Palace Lord ay umalangaw sa buong palasyo sa ilalim ng lupa at ang puso ng lalaking nakasuot ng dugo ay tumalon. Hindi niya akalain na gagamitin ng Blood Corps Palace Lord ang Rank 1 Killing Order. Ang bilang ng Rank 1 Killing Order na ipinadala ng Iron Dragon Alliance mula noong simula ng paglikha nito ay mabibilang sa isang kamay. Karaniwan, tanging ang mga nasa True Lord rank o yaong nagpahiya sa Iron Dragon Alliance ang magkakaroon ng Rank 1 Killing Order. Ito ang technically ang pinakamataas na wanted order para sa Iron Dragon Alliance. Ang subordinate na ito ay Atres na ngayon. Binawi ng lalaking nakasuot ng dugo ang drawing at aalis na sana. Maghintay. Pinagmasdan ng mga mata ng Panginoon ng Blood Corps Palace ang drawing at napasigaw ng malakas. Ito ang guhit ng asol na buhok na salarin at naperpekto ng 12-dosenang beses ayon sa paglalarawan ng Bloodsickle Slaughterer at tila 70% katulad ng tao. Napakahusay na nakadetect ng mga emosyon ang lalaking nakasuot ng dugo at ibinigay ang drawing. Itong kabataan. Kinuha ng Blood Corps Palace Lord ang drawing at nagsimulang magbago ang kanyang ekspresyon nang maalala niya ang isang piraso ng alaala. Kilalakayan ng Palace Lord na ito, isa sa mga nagpasya ng alyansa, ang kabataan. Matagal na tinitigan ng Blood Corps Palace Lord ang drawing at naramdaman niyang pamilyar na pamilyar ito sa isang kabataan. Sa pag-iisip pabalik sa kahihiyan na ibinigay sa kanya ng kabataan, ang Blood Corps Palace Lord ay nilamon ng galit. Noon sa Scarlet Moon Cave, ang Blood Corps Protector ay kagigising pa lang at nasa isang mahinang estado. Sa puntong iyon, gusto niyang gamitin si Zhao Feng at ang kumpanya para gamitin bilang sakripisyo ng dugo ngunit sa halip ay natalo siya ni Zhao Feng. Ipadala ang utos para alamin ang kasaysayan ng kabataang ito at gusto ko siyang buhayin. Ibinalik ng Blood Corps Palace Lord ang kanyang tingin mula sa drawing. Makalipas ang ilang taon, nagbago ang hitsura at katangian ni Zhao Feng kaya kahit na naramdaman ng Blood Corps Palace Lord na pamilyar siya, hindi siya sigurado. Gayunpaman, mas gugustuhin niyang pumatay ng hindi sinasadya kaysa palayain siya. Makalipas ang ilang araw, sa loob ng malakas na bundok ng bansang Skyreach. Isang agila ang pagod na lumipad sa hangin. Umupo si Zhao Feng sa agila at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata at nagtanong. Ilang araw na ang lumipas sa kabuuan. Brother Zhao, mula sa araw na iyon, 12 araw ka nang natutulog at sa bawat paggising mo ay panandalian lang. Sabi ni Third Highness. Lumapag ang agila sa isang kanyan na napapalibutan ng ambon. Kalahati ng oras na tumagal upang gumawa ng tsaa mamaya. Isang maliit na nayon ang lumitaw sa paningin. Brother Zhao, isa ito sa mga pangunahing kuta ng Dragon Killing Alliance. Natakot si Elder Jiang na si Zhao Feng ay patuloy na natutulog. Sa nakalipas na ilang araw, ang problema sa pagtulog ni Zhao Feng ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagbabago ngunit sa tuwing madyay gising siya ay nagiging tubig na asol ang kanyang kaliwang mata. Nagsimulang lumamig ang nagyayelong malamig na aura ni Zhao Feng at ang kanyang asol na buhok ay naging malambot. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang 70 na yarda na frozen pond ay halos ganap na natunaw sa tubig.
Makakatagal pa ako bago ako makatulog. Sana, makita ko ang upper echelon ng Dragon Killing Alliance. Nagsalita si Zhao Fang. Third Highness, sabihin mo kay Oldso. Agad na sinabi ni Elder Jiang ngunit hindi nagtagal ay nagsalita siya. Nag-iisa si Master at hindi makakakita ng mga bisita. Kung may kailangan ka, sasabihin ko sa kanya mamaya. Isang dilag na nakasuot ng asol na damit ang lumabas sa nayon. Ang kanyang boses ay kasing lambot ng hangin at may hangin ng kakisigan sa kanya. Hindi nawala sa kanya ang kanyang pagiging maharlika at ang kanyang hitsura ay tiyak na top tier sa gitna ng cloud area. Kung ikukumpara sa kanya, ang numero 1 kagandahan ng Sun Feather City ay parang mga butil ng bigas kumpara sa liwanag ng buwan. Princess Jin. Nagliwanag ang mga mata ng lahat ng lalaking naruroon at napahinto ang kanilang mga yapak. Si Princess Jin ang tahimik, eleganteng tipo ng babaeng nagustuhan ng karamihan ng mga lalaki at siya ay minsang naging princess ng isang malakas na bansa. Nakabalik na si Princess Jin mula sa Sacred True Dragon Gathering kamakailan lang at may mga alamat na tungkol sa kanya. King of Gods, Kabanata 447. Ang kaluwalhatian ng Sacred True Dragon Gathering. Nag-iisa si Master at hindi makakakita ng mga bisita. Kung may kailangan ka, sasabihin ko sa kanya mamaya. Ang boses ni Princess Jin ay kasing lambot ng batis at ang kanyang mga mata ay parang tubig. Nakasuot siya ng eleganteng medieval na damit at tila isang diyosa mula sa isang larawan. Maganda, pero hindi sexy. Maganda, ngunit hindi nakakasira. Naabot ni Princess Jin ang hindi kapani-paniwalang antas ng pag-unawa sa kagandahan. Ang lahat ng mga lalaki ay nakalimutang huminga. Natigil ang kanilang mga yapak habang iniiwas nila ang mga mata ni Princess Jin mula sa guilt sa kanilang puso. Ninth Sister. Napangiti si Third Highness nang makilala niya ang kapatid. Jinner. Hindi pa rin ba gumagaling ang mga sugat ni Oldso? Mataimtim na tanong ni Elder Jiang. Umiling si Princess Jin na may bahagyang pait. Si Master ay binalak patayin ng ilang True Lord ranks at nasugatan ng husto. Isa na itong himala na nakaligtas siya. Nang marinig ito, nadismaya ang grupo mula sa Sky-Rich Imperial Family. Elder Jiang, sino ang kagalang-galang na panauhin na gustong makilala si Master? Nabawi ni Princess Jin ang kanyang emosyon at tumingin sa grupo. Noon lang nag-react sina Elder Jiang at Third Highness. Ninth Sister, ipapakilala kita. Ito si Zhao. Biglang napatigil sa pagsasalita si Third Highness nang lumingon siya. Nang lumingon sila, wala na si Zhao Fang. Hindi nagtagal, lumipat ang tingin ng lahat sa damuhan. Sa damuhan nakahiga ang isang asol na buhok na kabataan na tahimik na natutulog na may mahinang hilik. Siya. Nakatulog ulit. Ang grupo mula sa Sky-Rich Imperials ay bumulalas ngunit hindi masyadong nagulat. Sa nakalipas na 12 araw, nasanay na sila sa problema sa pagtulog ni Zhao Fang. Sino siya? Kasing kalmado ng tubig ang mukha ni Princess Jin, ngunit ang lamig sa kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang kalungkutan. Ang sinumang kabataan na nakilala ang maalamat na Princess Jin ay malamang na hindi mapalagay at hindi nais na maging walang galang. Ngunit ang kabataang ito ay nakatulog nang makilala siya. Sa nayon, ang mga ekspresyon ng mga elite ng Dragon Killing Alliance ay natulala at makulay. Hihihi. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na nakatulog sa harap ng numero 1 kagandahan ng Sky-Rich Strong Country. Kawili-wili. Tiyak na papayag si Princess Jin. Gayunpaman, sa kanyang pagpapalaki, hindi niya ito ipapakita. Ang mga taong naruroon ay nag-usap at naghintay para makapanood ng magandang palabas. Hihihi, Ninth Sister, ang sitwasyon ng kagalang-galang na panauhin ay medyo kakaiba. Awkward na ngumiti si Third Highness at nagsimulang magpaliwanag. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong esteemed guest. Bagamat ikaw ang Third Highness ng Sky-Rich Imperials, hindi mo ba naisip na sumusobra ka na sa pagdadala ng isang random na estranghero sa punong tanggapan ng Dragon Killing Alliance? Puro at banal pa rin si Princess Jin, ngunit ang pagtatanong sa kanyang boses ay nagpaten sa kapaligiran. Sa mga tuntunin ng katayuan, si Princess Jin ay mas mataas lamang sa Third Highness. Hindi naman nagulat ang mga taong naroon.
Si Princess Jean ang numero 1 henyo ng Sky Rich Strong Country at lumahok sa Sacred True Dragon Gathering. Higit pa rito, siya ay disipulo ni Oldso. Sa usapin ng talento, naabot na ni Princess Jean ang True Human rank at wala pa siyang 20 taong gulang. Sa lugar ng Cloud, ito ay isang kababalaghan. Ninth Sister. Si Brother Zhao ay dating numero 1 henyo ng 13 bansa at tinulungan kami sa daan. Bumuhos ang malamig na pawis sa mukha ni Third Highness. Bagamat kapatid niya si Princess Jean, siya ay pinili ng Skywind Pavilion noong bata pa siya. Ang kanyang katayuan sa loob ng Sky Rich Imperials ay natatangi din. Siya ay may pagkakakilanlan ng isang prinsesa, siya ay isang beses sa loob ng 100 taon na henyo ng Skywind Pavilion, at siya ang nagsilbing buton sa pagitan ng mga imperial at ng mga clans. Sa mata ng mga cultivator, mas mahalaga pa siya kaysa sa nakaraang Sky Rich King. Sa sandaling ito, sa pagharap sa pagtatanong ni Princess Jean, nakaramdam ng matinding pressure si Third Highness. Sa pangunawa niya sa kapatid, alam niyang galit ito. Maging ang naka-brown na si Elder Jiang ay pinagpapawisan ng malamig. Sa pag-iisa ni Old Su, si Princess Jean ang kanyang kinatawan. Walang alam si Zhao Feng tungkol sa nangyayari sa labas ng mundo. Kung walang malaking galaw o pagpatay na layunin o panganib na paparating, hindi madaling madyay gising si Zhao Feng. Ang tulog sa pagkakataong ito ay ibang-iba sa huling pagkakataon. Ilayo mo itong tao at pusa. Walang lalapit ng walang utos ko. Bagamat malambot at mabait si Princess Jean, ang kanyang mga utos ay mapagpasyahan. Sa sandaling sinabi niya ito. So. Mabilis na pinalibutan ng ilang tao mula sa loob ng nayon si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw. Jinner, huwag. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Elder Jiang habang sinusubukan niyang pigilan sila. Alam niya na ang kabataang ito ay isang true mystic rank expert na may hindi maarak na lakas. Dahil siya ay natutulog, ang aura ni Zhao Feng ay napakahina at hindi ma-detect. Ang kapaligiran ay naging lubhang solemna. Sinubukan ni na Elder Jiang at Third Highness ang lahat para pigilan ang utos ni Princess Jean. Pinipigilan mo ba ang utos ko? Bahagyang nanlamig ang mukha ni Princess Jean. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Bakit paprotektahan ni na Elder Jiang at Third Highness ang kabataang ito at dadalhin pa siya sa ubod ng Dragon Killing Alliance? Meow meow. Ikinaway ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga paa nito habang nakaupo ito sa katawan ng may-ari nito at sinuri ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance sa malapit. Ang pas ang ito. Biglang naramdaman ni Princess Jean na pamilyar ito. Ang munting pas ang magnanakaw ay sumanib sa isang alaala mula sa Sacred True Dragon Gathering. Munting pas ang magnanakaw. Kabataang aswal ang buhok. Umikot ang mga mata ni Princess Jean habang sinisimulan niyang suriin ang hitsura ng binata. Nakatalikod si Zhao Feng kay Princess Jean kaya kaunti lang ang nakikita niya. Siya. Matapos tingnang mabuti, bumilis ang tibok ng puso ni Princess Jean. Ngunit, paano ito posible? Paano siya makikita dito? Baka sa mukha niya ang pagtataka at hindi niya maiwasang mapasigaw habang nakatitig sa asol na buhok na binata sa damuhan. Dahil sa 180 degree na pagbabago sa ugali na ito, bumagsak ang panga ng mga tao sa lupa. Kanina lang ay malamig at tense ang mukha niya. Sa isang kisap mata, nabaliktad ang ugali ni Princess Jean. Sinasabing ang pag-unawa sa isang babae ay parang paghahanap ng karayom sa karagatan. Sa puntong ito ng oras, naunawaan ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Namumula ang pisngi ni Princess Jean at puno ng pananabik at saya. Naroon ang paghanga mula sa kaibuturan ng kanyang puso at isang pambihirang pagmamalasakit. Napaawang ang bibig ni Third Highness at bigla niyang napagtanto na hindi niya naiintindihan ang kanyang ninth sister. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ekspresyon ng pagkamahiyain at pagmamalasakit mula kay Princess Jean. Anong sikreto mayroon itong Zhao Feng para malaipat ang numero 1 kagandahan ng Sky Rich Strong Country? Maging si Elder Jiang, na napakaraming kaalaman, ay hindi maiwasang mabigla. Brother Jiang. Third Sister. Kaloob ng langit na madala mo siya sa Dragon Killing Alliance. Huminga ng malalim si Princess Jean habang bumibilis ang tibok ng puso niya.
Ang kanyang mga mata ay nakadikit sa asol na buhok na kabataan at hindi makagalaw. Pagkatapos noon, nakita ng lahat si Princess Jean na binuhat ang natutulog na si Zhao Fang, inihiga ito sa malambot na kama, at personal na pinagsilbihan siya. Sa nayon, tinanong ng mga elite ng Dragon Killing Alliance ang kanilang mga mata. Ang diyosa sa kanilang mga puso, ang numero 1 henyo ng Sky Rich Strong Country, si Princess Jean, ay personal na nagsilbi sa isang kabataang kaedad niya. Nakaamoy ng masarap si Zhao Fang sa kanyang panaginip at tumalikod, ang isang braso niya ay bahagyang dumampi sa puwitan ni Princess Jean. Pulang dugo ang mukha ni Princess Jean bago iniwan si Zhao Fang sa isang malinis na silid at umalis. Bago siya umalis, binalik niya ang tingin sa natutulog na si Zhao Fang nang may pagmamalasakit at damdamin. Ilang sandali pa, sa isang gusali sa loob ng nayon. Ninth Sister, paano mo nakilala si Brother Zhao? Naiinip na tanong ni Third Highness. Sa sandaling ito ang tanong sa puso ng bawat isa. Maging ang matandang Elder Jiang ay curious din. Sa kanilang mga puso, si Princess Jean ay mas mataas kaysa sa langit. Kailan siya naglagay ng isang kabataan sa lugar ng cloud sa kanyang mga mata? Kilala ko siya, pero kilala niya ba ako? Napabuntong hininga si Princess Jean. Sa sandaling ito, ang mga alaala ay lumipad sa kanyang isipan. Sa simula ng alaala, si Princess Jean ay nakatayo sa sinaunang arena kasama ang ilang libong iba pang mga henyo at walang kapantay. Sa Sacred True Dragon Gathering, ang isang maliit na maagang yugto ng True Human Rank Genius na tulad niya ay nasa ilalim ng grupo. Sa pagtingin sa iba, siya ay sobrang ordinaryo at hindi man lang may kumpara sa napakahusay na mga kamanghamanghang henyo. Sa grupo, pinanood niya ang mga pagtatanghal ng 5 napakahusay na mga kamanghamanghang henyo at kung paano nila itinulak ang henerasyong ito sa isang rurok. Walang alinlangan, natalo siya sa unang labanan. Nawala niya ang pangalawa. Natalo niya ang pangatlo. Hindi man lang siya nakalampas sa unang yugto ng labanan ng 5 sona. Siya ay malubhang nasugatan sa kalagitnaan at hindi na makapagpatuloy. Siyempre, ayaw niyang umalis ng maaga dahil gusto pa niyang mapanood ang sagupaan ng mga henyo. Nagpatuloy ang Sacred True Dragon Gathering. Nakita niya ang isang tumataas na maitim na kabayo na naging isang napakahusay na mga kamanghamanghang henyo. Ang batang iyon ay may asol na buhok at isang alagang pusa ang kasama niya. Nag-alab ang magkapareha sa bawat sulok sa loob ng sinaunang arena. Pag-ikot ng tubig, himala pagkatapos ng himala. Unti-unting umakyat ang kabataan sa kanilang paningin. Nang hindi nalalaman, naluluha na ang mga mata niya at pinasaya siya. Walang nakakaalam kung gaano karaming suporta ang nakuha ng dalawa o kung gaano karaming mga tagahanga ang nag-cheer sa kanila. Ang isang pag-iisip ay karaniwang nangyayari sa isang iglap. Nag-flash ang mga imahe sa isip ni Princess Jean. Hindi niya akalain na ang maalamat na kabataan ay nakatayo ng napakalapit sa kanya at napagmamasdan niya ang bawat paghinga at pagbuga nito. King of Gods, Kabanata 448. Iron Cloud Deathnet. Sa loob ng gusali, nakabawi si Princess Jean mula sa kanyang flash of memory at muling nagningning ang kanyang mga mata. Gayunpaman, naghihintay sa kanya ang mga mausisa na tingin. Ninth Sister, paano mo nakilala itong si Zhao Fang? Hindi napigilan ni Third Highness. 2 taon na ang nakararaan, si Zhao Fang ang numero 1 henyo ng 13 bansa at isang wanted na lalaki. Hindi dapat magkakilala ang dalawa, but then, bakit sinabi ni Princess Jean? Kilala ko siya, pero kilala niya ba ako? Ang Zhao Fang na ito ay nakaabot na sa True Mystic rank sa murang edad. Sinong mag-aakala na ang isang henyo na tulad nito ay nanggaling sa cloud area? Siya ay malamang na ituring na isang henyo kahit na sa buong kontinente. Hindi napigilan ni Elder Jiang na sabihin. Kumikislap ang mga mata ni Princess Jean, ngunit hindi agad siya nakasagot. Kung malalaman nila na si Zhao Fang ay isa sa napakahusay na mga kamanghamanghang henyo ng Sacred True Dragon Gathering, gaano sila magugulat? Alam na alam ng bawat magsasaka na ang lugar ng cloud ay isang mahirap na kanayunan lamang. Noong nakaraan, ang mga kinatawan na lumalahok sa Sacred True Dragon Gathering ay puno ng kaluwalhatian. Pagkatapos ng ilang malalim na pag-iisip, gumawa ng desisyon si Princess Jean. Nakilala ko si Zhao Fang sa Sacred True Dragon Gathering.
Talagang napakaganda ng kanyang pagganap at isa pa nga siya sa mga namumukod-tangi. Mahinang sabi ni Princess Jin at ngumiti. Itinago niya ang napakalaking pagpapakita ni Zhao Feng dahil, kahit na malakas si Zhao Feng, siya ay isang junior pa rin. Kung malalaman ng Iron Dragon Alliance na isang napakahusay na mga kamangha-manghang henyo ang kanilang kalaban, sila ay magpanik at susubukang patayin siya anuman ang halaga. Tama ang iniisip ni Princess Jin, ngunit hindi niya alam kung gaano kalakas si Zhao Feng pagkatapos makapasok sa mana. Hindi siya pumasok sa True Dragon 100 strong, kaya ang dahilan kung bakit siya nakabalik ng napakabilis pabalik sa Cloud Area. Kaya ganyan yan. Ang Zhao Feng na ito ay lumahok din sa Sacred True Dragon Gathering. Naintindihan naman ng lahat ng tao sa building. Hindi nakakagulat na kilala ni Princess Jin si Zhao Feng. Gayunpaman, nagtataka pa rin sila kung bakit tuwang-tuwa si Princess Jin matapos makilala si Zhao Feng. Nahulaan ni Elder Jiang na kapansin-pansin ang pagganap ni Zhao Feng sa Sacred True Dragon Gathering. Kung tutuusin, mataas ang kanyang cultivation. Natitiyak niyang may tinatagong sikreto si Princess Jin, ngunit kung ayaw niyang sabihin ay hindi na siya magtatanong. Lumipas ang 5 o 6 na araw sa isang kisap mata, at halos lahat ng oras na iyon ay natutulog si Zhao Feng. Nanatili si Princess Jin sa tabi ni Zhao Feng at paminsan-minsan ay nakikipaglaro sa maliit na pasang magnanakaw. Ilang beses na nagising si Zhao Feng sa panahong ito, at ang kanyang kaliwang mata ay cool at kalmado. Kung ikukumpara noong siya ay nasa Sacred True Dragon Gathering at ang kanyang mata ay malamig at nagyayelo, ito ay ngayon ay kalmado ng tubig. Ang aura na ito ay napakalapit sa pagkaunawa ni Princess Jin sa tubig. Ang kanyang asol na buhok ay kasing lapad ng karagatan, at ang kamalayan ni Princess Jin ay mawawala sa walang limitasyong kailaliman sa tuwing titingnan niya ito. Ang maalamat na kabataang ito at ang kanyang eye bloodline ay lumikha ng isang mito at siya ay napuno ng misteryo. Gayunpaman, ang ikinadismaya ni Princess Jin ay si Zhao Feng ay mananatiling gising lamang ng maikling panahon bago matulog muli. Nabigo si Princess Jin, ngunit lahat ito ay nasa loob ng inaasahan. Masyado siyang umasa. Zhao Feng, aalis ang aking master sa pag-iisa makalipas ang ilang araw. Siya ang pinuno ng Dragon Killing Alliance. Aabangan ka niya. Ngumiti si Princess Jin at mabilis na sinabi kay Zhao Feng ang balitang ito habang kayapan niya. Nang marinig ito, nagkontrata ang mga balintataw ni Zhao Feng at tumanggo siya. Bagaman ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pagtulog, alam niya ang layunin ng pagdalaw na ito. Ang Old Sumula sa Dragon Killing Alliance ay isa sa mga dahilan kung bakit nanatili si Zhao Feng sa Sky Rich Strong Country. Tinansya ni Zhao Feng na kailangan lang niyang matulog 2 o 3 beses pa bago niya makilala si Old Su. Maya-maya ay nakatulog ulit siya. Napabuntong hininga si Princess Jin at naglakad palabas, habang ang munting pas ang magnanakaw ay nakangiti mula sa likuran. Naunawaan niya na, sa proteksyon ng munting pas ang magnanakaw, ligtas si Zhao Feng at hindi na kailangang mag-alala. Gabi na, napuno ng lamig ang ambon ng nayon. Hususo. Lumitaw ang hiyaw ng nagmamadaling paglipad. Ho! Isang nakakatakot na aura ang bumaba mula sa langit at lumitaw ang isang multo, na may kakaibang tawa na nagpalamig sa buto. Atake ng kaaway. Ang gwardya sa night shift ay malamig na suminok nang maramdaman niyang nagyelo ang kanyang enerhiya, ngunit nagawa niyang pisilin ang 2 salitang ito. Hindi maganda. Pag-atake ng kalaban. Agad na nabasag ang katahimikan ng nayon ng nagmamadaling sigaw. Tumalon ang puso ni Princess Jin at, nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya na ang langit ay nababalot ng isang higanteng madilim na kulay abo na lambat. Ang higanteng madilim na kulay abo na lambat na ito ay kinokontrol ng 36 na nakamaskarang skeletal figure at ito ay bumuo ng isang bakal na lambat sa kalangitan ng nayon. Gago, ito ang Iron Cloud Deathnet ng Iron Dragon Alliance. Nilikha ito ng True Lord Tai Xiao at ginagamit ito para sa mga ambush at nililimitahan nito ang mga eksperto sa loob ng isang partikular na lugar. Namutla ang mukha ni Princess Jin. Ang Iron Cloud Deathnet ay isang natatanging hanay na karaniwang kinokontrol ng 1 o 2 true human ranks at 34 na ika-6 o ika-7 langit na Ascended Realm Elite. Ang espesyal na tampok ng array na ito ay maaaring mabuo ng napakabilis at
Kahit na wala itong masyadong nakakasakit na kakayahan, ito ay tulad ng isang metal na kulungan na pumipigil sa mga nakulong na biktima sa paglipad palayo. Sa puntong ito, ang Iron Cloud Deathnet ay nabuo na sa itaas ng nayon at ang kumikinang na dark gray na mga wire ay naging mas malamig. Hahaha! Nabuo na ang Iron Cloud Deathnet. Lahat ng nasa ilalim nito ay isang nakakulong na ibon. Spawn ng Skyreach 7 clans, lumabas ka at sumuko. Isang matabang baldy na maitim na pula ang damit na nakasandal sa bundok na may nasasabik na ekspresyon. Core Elder, hindi ko akalain na makakahanap tayo ng isang pangunahing kuta ng Dragon Killing Alliance sa pamamagitan ng pagsunod sa batang asol na buhok na iyon. Ito na ang pagkakataon ng ating ika-18 palasyo. Para sa misyong ito, halos lahat ng taga-18 Palace ay nandito. Gamit ang Iron Cloud Deathnet, kahit na ang matandang halimaw na si Su mula sa Dragon Killing Alliance ay hindi makakatakas. Lumitaw ang mga figure sa bundok. Sa kanila, 3 o 4 ang nasa True Spirit Realm, at mayroong higit sa 12 kalahating hakbang na True Spirit Realm. Hindi kasama sa numerong ito ang 2 True Spirit Realms na may kontrol sa Iron Cloud Deathnet. Ang lahat ay tila pinamumunuan ng maitim na pulang damit na matabang kalbo. Ang nayon ay nabuo sa lalong madaling panahon ng isang nagtatanggol na porma sayon pagkatapos ng ilang gulat, ngunit karamihan sa kanilang mga ekspresyon ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Ginamit ng Iron Dragon Alliance ang buong kapangyarihan ng palasyo para umatake, at nabuo pa nila ang nakakatakot na Iron Cloud Deathnet. Kapag nabuo na ang Iron Cloud Deathnet, sino man sa ilalim ng True Mystic rank ay hindi na makakalipad at sila ay magiging isang caged bird. Si Elder Jiang, Third Highness, at ang mga kasama ay sumuko nang bumuo sila ng defensive array kasama ang iba pang miyembro ng Dragon Killing Alliance. Lahat, huwag magpanik. Kung magtutulungan tayo may pagkakataon pa tayo. Malapit nang lumabas ang Old Su at tutulungan tayong itulak pabalik ang kaaway. Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang malambing na boses ni Princess Jean. Ang pinakamahalagang gawain ngayon ay kalmado ang lahat. Noon lamang sila magkakaroon ng kakayahang lumaban. Nang marinig ang pangalang Old Su, ang pag-asa at layunin ng labanan ay nagningning sa mga mata ng lahat. Narito na ang ika-18 palasyo ng Iron Dragon Alliance at dumating na ang ika-18 Core Elder. Kilala siya sa kanyang pagiging tuso at dalubhasa sa pagpapahaba ng mga laban. Hindi maiwasang mapuno ng pait ang puso ni Princess Jean habang sinisiyasat niya ang kalaban. Ang Iron Dragon Alliance ay mayroong 36 na Core Elders, bawat isa ay namamahala sa kani-kanilang palasyo. Ang Core Elders ay ang mga halijing humahawak sa Iron Dragon Alliance. Bawat isa sa kanila ay maaaring mamuno sa isang panig at halos lahat ay nasa True Mystic rank. Maaaring hindi man lang maging Core Elder ang ilang eksperto sa True Mystic rank. Mayroong 2 True Mystic rank o mas mataas na eksperto sa loob ng village. Ang isa ay si Old Su, na ang lakas ay bumagsak sa True Mystic rank matapos masugatan, at ang isa ay natutulog. Sinuri ni Princess Jean ang sitwasyon. Sa mga tuntunin ng mga top-tier na kapangyarihan, ang Dragon Killing Alliance ay walang kalamangan. Higit pa rito, ang Iron Dragon Alliance ay may mas maraming true human ranks din. Ang mas nakakatakot ay tinambangan sila ng Iron Dragon Alliance at nag-set up ng Iron Cloud Deathnet, na maaaring mag-lockdown sa village. Sa paglipas ng panahon, mas maraming reinforcement mula sa Iron Dragon Alliance ang darating. Ang 18th Core Elder na ito ay kailangang magpakadalubhasa sa pagpapahaba ng mga laban. Mga kapatid, ikulong ninyo ang nayon at huwag kayong magpapalabas ng kahit isang langaw. Kapag naibagsak natin ang nayong ito, maaari mong paglaruan ang prinsesa na iyon. Mamantika ang mukha ng matabang kalbo at marahang nanginginig ang taba. Pinagmasdan niya si Princess Jean na may mapang-akit na mga mata at, sa sandaling sinabi niya ito, ang mga miyembro ng Iron Dragon Alliance ay pinagsalikop ang kanilang mga kamay at dinilaan ang kanilang mga labi. Gayunpaman, hindi nagmamadali ang 18th Core Elder at inayos niya ang mga tropa ng hakbang-hakbang, pangunahing nakatuon sa paligid ng nayon. Kung mas matagal ito, mas mataas ang tsansa ng ating tagumpay. Ang mga tao sa loob ng nayon ay tiyak na susubukang makalusot. Ang kailangan lang nating gawin ay maghintay.
Napasandal sa bundok ang matabang kalbo at bagamat parang may pagnanasa, kalmado ang kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang kanyang spiritual sense ay nag-scan sa buong nayon. Ang asol na buhok na binata na tinatawag na Zhao Feng ay tila nasa true mystic rank at ang matabang kalbo ay handa na para sa kanya. Patayin! Patayin! Sa loob ng nayon, nagpadala si Princess Jin, Elder Jiang, at ang iba pang mga elite ng True Spirit Realm ng isang alon ng mga pag-atake na sinusubukang lumabas. Ding ding ding! Ang madilim na kulay abo na mga wire sa kalangitan ay kumikinang ngunit hindi naputol. Kahit na ang mga nasa True Mystic rank ay maaari lamang pansamantalang lumikha ng isang mini hole, ngunit ang butas ay maaaring maayos ng mabilis gamit ang kapangyarihan ng array. Klop klop klop. Sa unang round ng pag-atake, 4 o 5 tao mula sa Dragon Killing Alliance ang nahulog, samantalang isa lamang mula sa Iron Dragon Alliance ang namatay. Ang Iron Cloud Deathnet ay parang isang kuta na nababantayang mabuti na nangangailangan ng mabigat na presyo para puwersahang makalusot. Ang puso ni Princess Jin, Elder Jiang, at iba pang mga eksperto sa True Spirit Realm ay nahulog.